ay didiscuss natin kung ano yung pagkakaiba ng AutoCAD LT tsaka AutoCAD na full version. So, trinay kong mag-install ng AutoCAD tsaka AutoCAD LT. So, ito yung AutoCAD, no? And kapag in-install nyo siya for trial, meron siyang 15 days. Bibigyan nila kayo ng 15 days. So ngayon, meron na lang 2 days left para pag-eksperimentohan yung AutoCAD. Ngayon, sa AutoCAD LT naman, ganun din yung ano nila, yung trial period nila. Meron silang 15 days trial period and 2 days na lang yung natitira sa akin. Ipag-compare naman natin kung yung price nilang dalawa. For Autodesk AutoCAD LT, ang annual niya is $375 and monthly is $45. Ngayon, ito namang AutoCAD full version, pwede siyang ma-afford ng annual subscription for $1,430 or monthly na $180. Pwede rin flex, no? Kung per project lang ang nyo lang siya gagawin, which is $300 or 100 per 100 token minimum, which is 7 tokens per day for this product. By the way, I'm using ASEAN server, so mas mura yung pricing nila, kasi kapag US yung pinili mong server, medyo mas mahal yung pricing ng AutoCAD tsaka AutoCAD LT. Let's compare kapag convert natin siya sa peso. Let's say monthly pa muna ang kaya natin ma-afford. Let's begin with AutoCAD LT, which is $45 per month or 2,548.57 as of the record of today. And sa AutoCAD full version, pipiliin muna natin yung monthly, which is $180 or 10,194.30 pesos. So napakalaking diferensya, no? Ngayon ay itest naman natin yung features ng dalawa. Nandito ako ngayon sa may AutoCAD LT and may trinay lang ako buksan na sample file for AutoCAD LT. So ito, mabilis siya, pero it depends pa rin sa computer nyo kung mabilis ba to or hindi. I'm using AutoCAD LT 2026 now. So ito siya, ganyan, pure 2D lang ang napansin ko dito, wala siyang 3D. Ngayon ay try naman, ito naman yung AutoCAD full version. Ganun din yung file na binuksan ko, yung sample nya, no? Same speed lang, pero nga yun nga, it depends on your computer or laptop. So ang kaibahan ay meron siyang 3D, no? Hindi lang siya for 2D drafting, pwede rin siyang 3D drafting. So kung sa field naman ng architecture, bibihira lang din talagang gumamit ng 3D sa AutoCAD, kasi yung 3D dito sa Philippines, I mean, ay ang ginagawa sa 2D is for AutoCAD, and sa 3D naman is SketchUp. Yun yung most common practice. So I suggest kung archi ka, practicing architect, you can use AutoCAD LT na lang. LT, it's very useful. Then sa 3D you use SketchUp.